Nanginginig ang kamay ni Ara habang hawak ang kapirasong papel. Ang bawat salitang nakasulat sa magulo, ngunit pamilyar na sulat kamay ng kanyang ate ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang puso. Hindi ko siya kayang pakasalan, Ara. Patawarin mo ako. Yun lang. Walang paliwanag, walang dahilan. Isang malamig at makasariling paalam mula kay Elara. Sa labas ng silid, malakas na tumutugtog ang isang klasikong awiting pangkasal. Rinig na rinig niya ang nagpapanik na boses ng wedding coordinator na paulit-ulit na sumisigaw ng pangalan ng kanyang kapatid. Elara, nariyan ka ba? Magsisimula na ang seremonya. Everyone is waiting for the bride. Napapikit si Ara. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Bride. Ang bride na dapat ay naglalakad patungo sa altar ngayon ay malamang na malayo na, kasama ang lalaking tunay niyang mahal. At naiwan siyang nag-iisa upang harapin ang isang dambuhalang gulo. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito kumalabog. Banayad lang ang pagkakabukas nito. Ngunit sapat na iyon para magdala ng isang nakakakilabot na lamig sa buong silid. Nakatayo roon si Doña Isabela de Silva, ang ina ng lalaking dapat ay pakakasalan ni Elara. Napakataas at balingkinitan, balot sa isang eleganteng kasuotan, ang mukha ni Doña Isabela ay parang isang maskarang gawa sa porselana. Maganda, ngunit walang bahid ng anumang emosyon. Ang mga mata lamang nito ang nangungusap, matalas at nanunuot hanggang kaluluwa. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya muna ang nagkalat na gamit sa silid, ang wedding gown na nakasabit pa rin at ang gusot na liham sa kamay ni Ara. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Nasaan siya? Simpleng tanong ng matanda, ngunit ang boses niya ay may bigat na kayang magpabagsak ng isang buong gusali. Napalunok si Ara. Ma'am, hindi ko po. Huwag mo akong tawaging ma'am, putol ni Doña Isabela, at huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Lumapit ito, bawat hakbang ay may autoridad. Huminto ito sa mismong harapan ni Ara. Alam ko nang wala na siya. Ang tanong ko ay, nasaan siya? Yumuko si Ara, hindi makatingin. Ang mga butil ng luha ay nagsimula nang magunahan sa pagpatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam. Ipinadala niya lang po ang sulat na yan. Isang mahabang katahimikan. Inaasahan na ni Ara ang sigaw, ang galit, ang mga sumpa. Ngunit wala siyang narinig kundi ang malamig na paghinga ng Donya. Ang pamilya de Silva ay hindi kailanman napahiya ng ganito, sabi ni Doña Isabela sa isang mapanganib na kalmadong boses. Ang pangalan namin ay isang institusyon at ang kapatid mo sa isang iglap ay dinungisan ang pangalang iyon. Tumingala si Ara, ang kanyang muka ay basang-basa na ng luha. Patawarin niyo po siya. Pakiusap po. Hindi ako ang hukom para magpatawad. Sagot ng matanda. May dalawa kang pagpipilian, Amelia. Nagulat si Ara nang marinig ang kanyang pangalan. Una, patuloy ni Doña Isabela, hahayaan nating magpatuloy ang eskandalong ito. Kakasuhan namin ang kapatid mo ng estafa at paninirang puri. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw sa labas ng kulungan sa loob ng maraming taon. At ang pangalan ng pamilya ninyo ay habang buhay na mababahiran ng kahihiyan. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi si Elara. Kahit gaano pa ito nagkamali, kapatid pa rin niya ito. Ano?
Ano po ang pangalawang pagpipilian? Halos pabulong na tanong ni Ara. Isang matagal na titig ang ibinigay sa kanya ni Doña Isabela. Tila sinusuri nito ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ikaw, sabi ng matanda. Ikaw ang maglalakad patungo sa altar. Ikaw ang papalit sa kanya. Parang nabingi si Ara. Ano po? Pero hindi po ako si Elara at si Don Mateo. Malalaman niya, bulag ang anak ko, hindi tanga. Mabilis na sagot ni Doña Isabela. Pero sa mata ng lahat ng tao ngayon, kailangan nilang makita ang isang Elara Reyes na ikinakasal kay Mateo de Silva. Ang kailangan ko lang sa iyo ay ang katawan mo, ang presensya mo, magpapanggap ka. At pagkatapos nito, pag-uusapan natin ang mga susunod na dapat gawin. Pero hindi ko po kaya, umiiling na sabi ni Ara. Kaya mo, diin ng Donya, dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa kapatid mo. Ang reputasyon ng pamilya namin laban sa kalayaan ng kapatid mo. Pumili ka ngayon din. Walang nagawa si Ara. Sa pagitan ng demonyo at ng malalim na karagatan, wala siyang pagpipilian kundi ang tumalon. Tumango siya, ang bawat paggalaw ay parang pinipiga ang natitirang buhay sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo na siya sa harap ng salamin. Ang damit pangkasal ni Elara ay maganda, ngunit maluwag sa kanya. Ang disenyo na dapat ay yakap sa katawan ng ate niya ay tila lumulutang sa payat niyang pangangatawan. Sino ang babaeng ito sa salamin? Ang muka ay sa kanya, pero ang katauhan ay ninakaw. Isa siyang impostor, isang kasinungalingan na nababalot ng puting tela. May kumatok sa pinto. Handa na ang bride! Huminga siya ng malalim. Ito na. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng simbahan, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na dinadala sa kanyang bibitayan. Ang bawat pares ng mata ay nakatingin sa kanya, ngunit walang nakakakita sa totoong siya. Ang nakikita lang nila ay si Elara. Sa dulo ng altar, nakatayo ang isang matangkad na lalaki, si Don Mateo Alejandro de Silva. Kahit nakasuot ito ng salaming pang-araw na maitim, ramdam ni Ara ang bigat ng presensya nito. Mukha itong isang estatwa na inukit mula sa bato. Matipuno, perpekto, ngunit malamig at walang buhay. Nang makarating siya sa tabi nito, hindi man lang ito lumingon. Nanatili itong nakatingin sa harap, ang kanyang panga ay matigas. Ang seremonya ay isang malabong panaginip. Sinabi niya ang I do sa isang boses na hindi niya pagmamay-ari. Naramdaman niya ang malamig na singsing na isinusuot sa kanyang daliri. Natapos ang lahat nang hindi man lang siya tinitingnan ni Mateo. Ngayon, narito sila sa malawak at marangyang silid na dapat sana ay magiging pugad ng mamahalan ng bagong kasal. Ngunit para kay Ara, ito ay isang ginintuang kulungan. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama, hindi alam ang gagawin o sasabihin. Si Mateo naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas na para bang may nakikita ito sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikan ay nakakabigi. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagod na si Ara. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang gabing ito. Nang akmang tatayo na siya para paghanap ng kumot na mailalatag sa sofa, sa wakas ay nagsalita si Mateo. Ang boses nito ay malalim, kalmado, ngunit may talim na mas matalas pa sa kutsilyo. Elara, sabi nito, hindi pa rin lumilingon. Kahit hindi kita nakikita, alam kong may mali sa iyo.
Nanigas si Ara sa kanyang kinauupuan. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang puso na parang isang piraso ng yelo. Alam niya. Paano niya nalaman? Napatingin siya sa lalaki. Nakatayo pa rin ito malapit sa bintana, hindi gumagalaw, ngunit ramdam ni Ara ang matinding tensyon sa mga balikat nito. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, umamin, magpaliwanag. Ngunit ang alaala ng banta ni Doña Isabela ay parang kadenang pumipigil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagawa niyang itanong, pilit na ginagawang normal ang kanyang nanginginig na boses. Dahan-dahang humarap si Mateo sa direksyon niya. Ang mukha nito ay hindi mabasa, natatakpan ng anino at ng maitim na salamin. Ang boses mo, sabi nito, iba, mas mahinahon. Humakbang ito palapit. Ang amoy mo, hindi ka gumagamit ng pabango na laging suot ni Elara. Isa pang hakbang. At ang paghinga mo, masyadong mabilis, parang takot na kuneho. Nasa harapan na niya ito ngayon, hindi makahinga si Ara. Ang tangkad ni Mateo ay nakakapanliit. Ang presensya nito ay bumabalot sa kanya. Sino ka? Tanong nito sa isang mapanganib na bulong. Nag-init ang mga mata ni Ara. Ako si Elara, pilit niyang sabi, kahit alam niyang kabaligtaran ang isinisigaw ng kanyang puso. Isang mahabang katahimikan. Inaasahan niyang pipilitin siya nito, sisigawan o kakaladkarin palabas. Ngunit sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Sige, sabi nito, ang boses ay pagod na. Kung yan ang gusto mong sabihin. Tumalikod ito at naglakad patungo sa isang malaking aparador. Kumuha ito ng isang unan at isang makapal na kumot at inilapag iyon sa mahabang sofa. Diyan ka matutulog, utos nito. Huwag kang lalapit sa kama ko. At bukas ng umaga, kapag kaharap natin ang pamilya ko, siguraduhin mong gagalingan mo ang pag-arte mo. Ayokong magkaroon ng isa pang eskandalo. Pagkatapos noon ay hindi na ito muling nagsalita. Pumasok ito sa banyo at paglabas ay dumiretso na sa kama at humiga nakatalikod sa kanya. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng silid. Pakiramdam ay mas nag-iisa pa siya kaysa dati. Kinuha niya ang unan at kumot at tahimik na humiga sa sofa. Ang lambot niyon ay hindi sapat para alisin ang sakit at takot na nararamdaman niya. Sa gabing iyon, umiyak siya ng walang tunog hanggang sa makatulog siya dala ng matinding pagod. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Ang almusal ang pinakamahirap na parte ng araw. Si Ara, si Mateo at si Doña Isabela ay uupo sa isang mahabang mesa na puno ng pagkain, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. O mas masahol pa, magsasalita si Doña Isabela. Elara, natatandaan mo ba noong nagbakasyon kayo ni Mateo sa Palawan? Tanong nito isang umaga habang eleganteng humihigop ng kape. Ikinuwento sa akin ni Mateo na nahulog ka raw mula sa bangka. Nabilaukan si Ara sa kanyang kinakain. Opo, natatandaan ko po. Talaga? Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Nakakatawa dahil hindi pa naman kayo nakakapunta ng Palawan. Naramdaman ni Ara na namula ang buong mukha niya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang hindi man lang kumurap si Mateo. Patuloy lang sa pagkain na parang walang narinig. Gusto ko lang subukan ang memorya mo, Hija, sabi ng Donya na may malamig na ngiti. Mukhang kailangan mo ng mas maraming ehersisyo. Ganoon palagi, mga patibong.
mga tanong na idinisenyo para ipamukha sa kanya na isa siyang dayuhan sa lugar na iyon, isang peke. At sa lahat ng iyon, si Mateo ay nananatiling tahimik. Ang asawang tahimik. Hindi siya nito kinakausap maliban kung kailangan. Hindi siya nito tinitingnan. Para siyang multo sa loob ng sarili niyang kasal. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa malawak na library, dumaan si Mateo. Nagdala ang isang katulong ng tsaa para dito. Sa sobrang kaba ni Ara, aksidente niyang natabig ang tasa. Natapon ang mainit na likido sa isang bunton ng mga dokumento sa mesa. Nako, sorry, patawad. Natatarantang sabi ni Ara, sinusubukang punasan ang gulo gamit ang kanyang mga kamay. Inaasahan niya ang galit nito, ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Huwag mong gamitin ang kamay mo, mapapasok ka, sabi nito. Kumuha ka ng tuyong basahan sa drawer sa kanan. Sinunod siya ni Ara. Habang pinupunasan niya ang mga papel, nagsalita ulit ito. Mga kopya lang yan, sabi nito. Huwag kang mag-alala, nag-angat ng tingin si Ara. Pero, importante pa rin to. Mas importante na hindi ka nasaktan, sagot nito bago tumalikod at naglakad paalis. Iniwan si Ara na tulala. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang isang bagay na malapit sa pag-aalala mula rito. Isang maliit na sinag ng liwanag sa walang katapusang kadiliman. Ngunit ang liwanag na iyon ay agad ding pinatay ni Doña Isabela. Kinagabihan, ipinatawag siya nito sa kusina. Ipagluto mo si Mateo ng hapunan, utos nito. Ipakita mong isa kang mabuting asawa. Laruin mo ang papel mo. Inabot nito sa kanya ang isang listahan ng mga sangkap. Gawin mo ang paborito niyang kare-kare. Walang kaalam-alam si Ara. Ang alam niya lang ay marunong siyang magluto. Ito ang isang bagay na kaya niyang gawin ng maayos. Isang bagay na totoo sa pagkatao niya. Kaya't ibinuhos niya ang kanyang oras at puso sa pagluluto. Nang ihain niya ang pagkain sa hapagkainan, nandoon na si Mateo at ang kanyang ina. Tahimik na sumandok si Mateo. Pagkatapos ng unang subo, huminto ito. May problema ba, anak? Tanong ni Doña Isabela. Ang mga mata ay nakatutok kay Ara. Umiling si Mateo. Wala po, Nay. Masarap. At nagpatuloy ito sa pagkain. Ngunit alam ni Ara na may mali. Kinabukasan, narinig niya mula sa isa sa mga katulong na si Elara pala ay galit na galit sa kare-kare dahil allergic ito sa mani, isang patibong na naman. At sa pagkakataong ito, hindi niya namalayan. Pero bakit? Bakit kinain pa rin ito ni Mateo? Ang mga gabi ay nanatiling pareho, siya sa sofa, si Mateo sa kama. Ang tanging namamagitan sa kanila ay ang katahimikan at ang dilim. Nasasanay na si Ara sa ganitong ayos. Ang paghiga sa sofa, ang pakikinig sa mahimbing at ritmikong paghinga ng kanyang asawa. Iyon na ang naging pampatulog niya. Isang gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Hindi ito malakas. Isang ungol, puno ng sakit. Napabangon si Ara. Nanggagaling ang tunog mula sa kama. Nananaginip si Mateo. Binabangungot. Nag-aalangan man ay tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mukha ni Mateo na balot sa pawis. Ang kanyang panga ay mahigpit at ang mga kamay niya ay nakakuyom sa kumot. Hindi. Huwag. Bulong nito, ang boses ay basag. Akmang gigisingin na sana siya ni Ara, ngunit bigla itong nagsalita ng mas malinaw. Ang isang pangalan ay lumabas,
mula sa kanyang mga labi na parang isang panalangin at isang sumpa. Helena? Natigilan si Ara. Sino si Helena? Helena, huwag mo akong iwan. Ang sakit sa boses ni Mateo ay totoo at hindi mapagkakamalan. Para itong isang batang lalaki na nawawala at natatakot. Sa isang iglap, nakalimutan ni Ara ang kanyang sariling takot. Ang nakita niya lang ay isang taong nasasaktan. Ngunit habang nakatitig siya sa naghihirap na mukha ng kanyang asawa, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Hindi siya si Elara at lalong hindi siya si Helena. Isa lang siyang estranghero na natutulog sa sofa nito. Isang anino sa buhay ng lalaking hindi kailanman magiging kanya. Gising si Mateo. Gising siya nang marinig niya ang pag-ungol mula sa sarili niyang bibig. Gising siya nang maramdaman niya ang maingat na paglapit nito mula sa sofa. At lalong gising siya nang ang anino nito ay tumabon sa liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha. Hindi niya kailangang buksan ang kanyang mga mata para malaman na nakatayo ito roon, pinagmamasdan siya. Ang amoy nito, isang pinaghalong sabon at banayad na shampoo, ay sapat na para kumpirmahin ang presensya nito. Narinig niya ang pagtawag niya sa pangalan ni Helena sa kanyang panaginip. Isang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya. Isang bangungot na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Ngunit ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya pagising, kundi hiya. Nahihiya siyang ang babaeng ito, ang impostor na ito, ang nakasaksi sa isang piraso ng kanyang kahinaan. Pinakiramdaman niya ang pag-alis nito, ang marahang mga yabag pabalik sa sofa, ang halos walang tunog na paghikbi. Napabuntong hininga si Mateo sa kadiliman. Ang buong planong ito ay ideya ng kanyang ina. Isang pagsubok, sabi nito, para malaman natin kung anong uri ng babae talaga si Elara Reyes. Kung pera lang ba talaga ang habol niya sa atin. Noong una ay mariin siyang tumutol. Isa itong katawa-tawang laro. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ina ang nangyari sa kanyang ama. Isang lalaking matalino at malakas, ngunit winasak ng isang babaeng mapanlinlang. Ang trauma ng kanilang pamilya ay malalim at si Doña Isabela ay sumumpang hindi nahahayaang maulit iyon. Kaya't pumayag siya dala ng respeto sa ina at ng sarili niyang pagdududa. Ang Elara na kilala niya ay maingay, mahilig sa atensyon, at laging may hinihiling isang bagong alahas, isang mamahaling bakasyon. Ang bawat kilos nito ay tila may katumbas na presyo. Ngunit ang babaeng dumating sa araw ng kasal ay iba. Ibang-iba, tahimik ito. Laging nasa isang sulok, tila takot na makagawa ng ingay. Ang mga kamay nito ay hindi pinalamutian ng mga diamante, ngunit magaspang ng bahagya, tanda ng paggawa. At ang mga mata nito, kahit hindi niya nakikita, nararamdaman niya ang lungkot sa mga iyon. Sa loob ng ilang linggo, pinagmasdan niya ito, bawat kilos, bawat salita. Naghihintay siya ng pagkakamali, ng isang senyales ng pagkukunwari. Ngunit wala. Isang araw habang nasa grand piano siya sa sala, sinubukan niya ito. Tumingin siya sa direksyon ng hagdan kung saan alam niyang pababa ito. Elara, tawag niya. Halika rito! Narinig niya ang pag-aalangan sa mga hakbang nito, ngunit lumapit din ito. Naaalala mo ba ang kantang ito? Sabi niya, at sinimulan niyang tugtugin ang isang komplikado at malungkot na piyesa ni Chopin. Isang piyesa na siguradong kasusuklaman
ng totoong elara. Tumugtog siya ng may damdamin, pagkatapos ay huminto at humarap dito. Ito yung paborito nating tugtugin noon, hindi ba? Nagkaroon ng katahimikan. Inaasahan niyang sasang-ayon ito, magsisinungaling para lang mapanatili ang pagkukunwari. Ngunit sa halip, narinig niya ang isang halos pabulong na sagot. Pasensya na po, pero hindi ko maalala. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-amin. Maganda po, pero ngayon ko lang yata narinig. Ne. Ang pagiging tapat nito ay isang sampal sa kanya. Isang hindi inaasahang sampal. Hindi ito nagkunwari. Hindi ito nagsinungaling. Napangiti si Mateo ng bahagya. Siguro, ano nga, matagal na rin kasi yon. May isa pang pagkakataon sa hardin. Naglalakad ito sa may gilid ng fish pond. Tinitingnan ang mga bulaklak na paborito ng kanyang ina. Mula sa kanyang kinatatayuan sa balkonahe, pinapakinggan niya ang paligid nang bigla niyang makita ang pagkagadulas nito sa isang natatagong ugat ng puno. Bago pa man maproseso ng isip niya ang kanyang ginagawa, kumilos na ang kanyang katawan. Sa tatlong mabilis na hakbang, naroon na siya. Ang isang kamay ay mabilis na humawak sa braso nito para alalayan ito. Isang kilos na imposible para sa isang bulag. Natigilan sila pareho, ramdam niya ang pagkabigla nito. Ang init ng balat nito sa ilalim ng kanyang palad. Ayos ka lang? Mabilis niyang tanong, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo po. Nauutal na sagot nito. Paano mo? Narinig ko ang pagkadulas mo. Agad niyang sabi, isang palusot na matagal na niyang inihanda. Matalas ang pandinig ko. Bumitaw siya agad, tila napaso. Ngunit ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang kamay ay nanatili. At dumating ang gabing iyon. Masakit ang ulo niya dahil sa isang buong araw ng pakikipagpulong sa mga abogado. Gusto na lang niyang mapag-isa. Ngunit nang pumasok siya sa silid, nakita niya itong tahimik na nagbabasa ng libro sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara. Ano yung binabasa mo? Tanong niya. Nagulat ito. Isang lumang nobela lang po. Basahan mo ako, utos niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Hindi ito tumanggi. Umupo siya sa isang silya, malapit sa sofa kung saan ito nakaupo at nagsimula itong magbasa. Ang boses nito ay parang musika. Mahinahon, malinaw at walang pagkukunwari. Dinala siya ng boses nito sa ibang mundo, malayo sa mga kasinungalingan at mga plano sa loob ng mansyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mateo ang kapayapaan. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi para magpanggap. Hinayaan niyang dalhin siya ng boses nito. Hindi niya na yan namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang magaan na bagay na ipinatong sa kanyang mga binti. Isang kumot. At pagkatapos, ang pinakamagaan na haplos sa kanyang kamay na tila inaayos nito ang posisyon. Iyon na, ang sandaling iyon. Ang init na nagmula sa dulo ng mga daliri nito ay gumapang sa kanyang buong braso, diretso sa kanyang dibdib, isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Nang akmang aalisin na nito ang kamay, kumilos ang sarili niyang kagustuhan. Bago pa niya mapigilan, ang mga daliri niya ay isinara sa paligid ng kamay nito. Naramdaman niya ang paninigas nito, ang mabilis na pagtibok ng pulso nito sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Gusto niyang bumitaw. Iyan ang tamang gawin. Iyan ang parte ng plano. Panatilihin ang distansya. Ngunit hindi niya magawa. Sa halip,
Mas hinigpitan pa niya ang hawak habang nananatiling nakapikit at nagkukunwaring tulog na tulog. Hinawakan niya ang kamay ng impostor na ito na para bang ito ang tanging totoong bagay sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon ay kakaiba. Hindi na muling hinawakan ni Mateo ang kamay ni Ara, ngunit may nagbago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan ng isang uri ng pag-iingat na para bang pareho silang naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo, takot na mabasag ang anumang namumuo sa pagitan nila. Mas madalas na siyang kinakausap ni Mateo. Mga simpleng tanong, kumain ka na ba? O amaong, anong oras ka uuwi galing sa pagbisita sa mga magulang mo? Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya, ngunit ang tono nito ay hindi na kasing lamig ng dati. Minsan, nahuhuli niya itong nakikinig habang kinakausap niya ang mga halaman sa hardin, isang maliit na ngiti ang nakasabit sa gilid ng mga labi nito. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay nagtanim ng isang mapanganib na buto sa puso ni Ara, isang buto ng pag-asa. Nagsimula siyang isipin na marahil, siguro, posible palang maging totoo ang lahat ng ito. Na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may isang bagay na totoo na maaaring mabuo sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay, madaling mabasag. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa library at binabasa ang paboritong libro ni Mateo, tumunog ang kanyang cellphone. Isang private number ang tumatawag. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Ara! Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang boses na iyon, kahit medyo paos at may halong panginginig, kilalang kilala niya. Ate Elara? Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Buti naman at naaalala mo pa ako, kapatid. Kamusta na ang buhay, Reyna? Masarap bang matulog sa kama na dapat ay sa akin? Napahigpit ang hawak ni Ara sa cellphone. Ate, nasaan ka? Nag-aalala kami sa'yo. Huwag kang magkunwari. Putol ni Elara, ang boses ay tumaas at naging desperado. Wala akong oras para sa drama mo. Kailangan ko ng pera, Ara. Malaking pera. Pera? Para saan? Huwag ka nang magtanong. Sigaw nito. May pinagkakautangan ako. Kung hindi ako makakabayad, hindi mo na ako makikita ulit. At hindi iyan pananakot. Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso. Ate, paano? Wala akong pera. Huwag mo akong lokohin, sabi ni Elara. Asawa ka ng isang De Silva, isang kaskas lang ng credit card, tapos ang problema, kailangan ko ng 5 milyon. Ngayon na. 5 milyon. Parang umikot ang mundo ni Ara. Hindi ko kaya, ate. Hindi ganoon kadali. Bawat galaw ko dito binabantayan. Gumawa ka ng paraan. Pagbabanta ni Elara. Kung hindi mo ibibigay ang kailangan ko, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo, lalo na ng pamilya ng asawa mo, na ang babaeng pinakasalan ni Don Mateo de Silva ay isang malaking peke. Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa'yo at sa pamilya natin kapag nalaman nila ang katotohanan? Pagkatapos noon ay ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Ara na nanginginig. Hawak ang teleponong tila isang ahas na tumuklaw sa kanya. Ang munting pag-asa na kanyang inipon ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na damdamin. Takot. Sa hapunan, napansin ni Mateo ang kanyang pagkabalisa. May problema ba?
Tanong nito habang kumakain sila. Wa, wala. Mabilis na sagot ni Ara, halos mabitawan ang kanyang kutsara. Pagod lang siguro ako. Hindi na ito nagsalita, ngunit ramdam ni Ara ang titig nito sa likod ng maitim na salamin. Alam niyang hindi ito kumbinsido. Kinabukasan, tumawag ulit si Elara, nagbibigay ng lugar at oras ng pagkikita. Walang nagawa si Ara kundi ang pumayag. Nagpaalam siyang bibisita sa kanilang bahay, isang kasinungalingang mabigat dalhin. Nagkita sila sa isang luma at mausok na coffee shop sa kabilang parte ng syudad, malayo sa karangyaan ng mundo ng mga De Silva. Nakita niya si Elara sa isang sulok. Ang dating eleganteng kapatid ay mukhang gusgusin at pagod, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik pa rin sa kasakiman. Nasaan na? Bungad nito, walang anumang pagbati. Ate, hindi ko nakuha, sabi ni Ara. Pero susubukan ko. Wala nang oras, sabi ni Elara, hinampas ang mesa. Kailangan ko na ngayon. Elara, tama na yan. Isang boses ng lalaki ang sumingit. Si Rico. Lumabas ito mula sa kung saan ang itsura ay mas mukhang kanto boy kaysa sa isang romantikong kasintahan. Umupo si Rico sa tabi ni Elara at tumingin kay Ara. Simple lang ang usapan, miss. Pera o eskandalo. Pumili ka. Naramdaman ni Ara na nasusukol siya. Napatingin siya sa paligid. Ang kanilang pamilya, ang pangalan nila. At si Mateo. Anong gagawin ni Mateo kapag nalaman niya? Ang kaunting tiwala na sinimulan nitong ibigay sa kanya ay siguradong maglalaho. Sige, pinal na sabi ni Ara. Bigyan niyo ako ng isang araw. Gagawa ako ng paraan. Kinabukasan, sinubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa account na ibinigay sa kanya para sa mga personal na gastusin. Ngunit ang halaga ay masyadong maliit. Nagtanong siya sa personal assistant ni Mateo, kung paano makakakuha ng mas malaking halaga. Ang assistant na tapat sa kanyang amo ay magalang na sinabi na kailangan muna ng approval ni Sir Mateo para sa ganoong kalaking withdrawal. Alam ni Ara na huli na siya. Siguradong makakarating na kay Mateo ang tungkol dito. Buong araw siyang hindi mapakali. Gabi na nang maglakas loob siyang umuwi. Ang buong biyahe ay parang isang parusa. Ang bawat minuto ay karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Pagpasok niya sa kanilang silid, halos mapatalon siya sa gulat. Ang mga ilaw ay patay, maliban sa isang maliit na lamp sa tabi ng isang silya. At sa silyang yon, nakaupo si Mateo. Nakaharap ito sa pinto, tila isang hukom na naghihintay sa nasasakdal. Hindi siya nagsalita agad-agad. Hinayaan lang niya si Ara na pumasok at isara ang pinto. Ang katahimikan ay mabigat at puno ng akusasyon. Gagabi na pala! Nauutal na, sabi ni Ara. Hindi ko namalayan ang oras. Hindi pa rin ito kumibo. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, dahan-dahan itong tumayo. Saan ka galing, Elara? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa mga magulang natin, pagsisinungaling niya, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Humakbang ito palapit. Bawat yabag ay mabagal at sinadya. Huminto ito sa mismong harapan niya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang banayad na pabango nito. Talaga ba? Bulong nito. At pagkatapos inilapit nito ang mukha sa kanyang balikat na para bang inaamoy siya. Napasinghap si Ara sa ginawa nito.
Kung ganoon, patuloy ni Mateo, ang hininga nito ay mainit sa kanyang leeg. Bakit amoy lalaki ang damit mo? Ang tanong ni Mateo ay parang isang malakas na sampal. Nanuyo ang lalamunan ni Ara at wala siyang mahanap na salita para isagot. Ang amoy ni Rico, ang murang sigarilyo at pabango nito ay kumapit pala sa kanyang damit. Isang katotohanang hindi niya naisip. Nagkita kami ng isang dating kaibigan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, nagkayayaan lang kumain sa labas. Isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Mateo at lumayo. Bumalik ito sa pagkakaupo sa silya. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong maskara. Magpahinga ka na, sabi lang nito. Mahaba ang araw bukas. Hindi na ito muling nagsalita, ngunit alam ni Ara na hindi ito naniniwala sa kanya. Ang manipis na yelo na kanilang nilalakaran ay nagsimula nang magkaroon ng mga lamat. Kinabukasan, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Halos hindi sila nag-usap. Si Mateo ay mas tahimik kaysa dati. Pakiramdam ni Ara ay anumang oras ay bibigay na siya. Ang bigat ng kanyang mga sekreto ay unti-unting dumudurog sa kanya. Sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na gustong maniwala pa rin. Marahil ay mapapatawad siya nito. Marahil ay maiintindihan siya nito. Isang hapon, pumasok si Mateo sa library kung nasaan siya, may hawak na isang maliit at eleganteng kahon. Para sa iyo, sabi nito. Iniabot ang kahon sa direksyon niya. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Ara. Ano to? Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakahimlay sa isang unan na pelus, ay isang simpleng silver na kwintas na may palawit na hugis araw. Ito ay maganda sa kanyang pagiging simple. Walang diamante, walang anumang kumikinang na bato. Paano? Kahapon, habang wala ka, may kinausap akong alahero. Paliwanag ni Mateo. Sinabi ko sa kanya na ilarawan ang isang bagay na simple pero nagbibigay liwanag. At iyan ang ginawa niya. Naramdaman kong babagay sa iyo. Naramdaman niya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Ara. Sa kabila ng pagdududa nito, sa kabila ng kanyang mga kasinungalingan, nag-isip pa rin ito ng isang bagay para sa kanya. Isang bagay na hindi para kay Elara, kundi para sa kanya. Salamat. Pulong ni Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Salamat, Mateo. Isinuot niya ang kwintas. Habang kinakapan niya ang lock sa kanyang likuran, nagsalita si Mateo. Hayaan mong tulungan kita. Lumapit ito sa kanyang likuran. Naramdaman ni Ara ang init ng mga daliri nito sa kanyang batok habang maingat nitong ikinakabit ang kwintas. Ang paghaplos na iyon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Napapikit siya. Sa sandaling iyon, hinayaan niyang maniwala ang sarili niya na ang lahat ay totoo. Ayan, ayos na, sabi nito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Naiwan niya ang kanyang paboritong panali sa buhok sa study room ni Mateo. Gabi na at siguradong tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan na konektado sa study room. Ang pinto ng study ay bahagyang nakaawang. May isang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa loob. Akala niya ay may nakaiwan lang ng ilaw. Dahan-dahan at walang ingay, itinulak niya ang pinto para silipin kung sino ang nasa loob. At doon, ang mundo niya ay gumuho. Nakaupo si Mateo sa kanyang malaking silya na gawa sa leather. Ang lamp sa kanyang tabi
ay nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ang kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata, ang mga matang sinabi nilang walang nakikita, ay nakatutok sa isang financial report na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sinusundan ang mga linya ng numero. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw habang binabasa niya ang mga salita sa papel. Hindi siya bulag, hindi siya bulag. Ang apat na salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ara na parang isang sirang plaka. Bawat letra ay isang patalim na sumasaksak sa kanya. Ang bawat sandali ng pag-aalala, ang bawat pag-aalaga niya, ang pagbasa ng libro, ang paghawak sa kanyang kamay, ang kwintas, lahat ay kasinungalingan. Isang malaki at malupit na pagpapanggap. Hindi niya namalayan na nabitawan na pala niya ang panyong hawak niya. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ngunit sa nakakabinging katahimikan ng gabi, ang tunog na iyon ay parang isang putok ng baril. Agad na napaangat ng tingin si Mateo. Ang mga mata niya ay nagtama sa mga mata ni Ara. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang lahat, pagkagulat, pagkataranta, at pagsisisi. Bago mabilis na bumalik ang malamig na maskara sa mukha nito, alam na niyang nahuli na siya. Tumayo si Ara, ang mga binti niya ay nanginginig. Bakit? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng sakit at pagtataksil. Tumayo si Mateo, mabilis na ibinaba ang mga papel. Ara, magpapaliwanag ako. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Ara, ang bawat salita mula sa bibig nito ngayon ay lason. Lahat ba to isang laro lang? Tanong niya. Ang boses ay basag, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagiging mabait mo, ang mga sandaling akala ko totoo. Lahat ba yon parte ng plano? Hindi ganoon, sabi ni Mateo lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw niya na paatras. Huwag mo akong hahawakan. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang mga matang ngayon ay malinaw na nakikita siya. Nakikita ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi. Tumingin siya sa kamay nito at ang kamay na humawak sa kanya kagabi. Pati ba ang paghawak mo sa kamay ko? Umiyak na tanong niya, ang bawat salita ay humihiwa sa kanyang lalamunan. Kasama rin ba sa plano? Hindi ito nakasagot. Ang pananahimik nito ay isang kumpirmasyon. Tumalikod si Ara at tumakbo. Tumakbo siya papalayo sa silid, papalayo sa lalaki, papalayo sa napakalaking kasinungalingan na sumira sa kanya. Iniwan niya si Mateo na nakatayo roon, nag-iisa sa liwanag ng lamp. Una, nalunod sa katahimikang siya mismo ang gumawa. Hindi alam ni Mateo kung gaano siya katagal na nakatayo roon sa gitna ng silid-aklatan. Pinagmamasdan ang pinto kung saan naglaho si Ara. Ang akusasyon sa huling tanong nito ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Pati ba ang paghawak mo sa kamay ko? Kasama rin ba sa plano? Hindi. Ang sagot ay hindi. Iyon ang tanging sandali sa buong pagpapanggap na ito na kumilos siya hindi bilang parte ng plano kundi bilang siya, bilang si Mateo. Ngunit paano niya sasabihin iyon ngayon? Paano siya paniniwalaan ng isang taong sinira niya ang tiwala? Hinanap niya ito sa kanilang silid, ngunit wala ito roon. Ang sofa kung saan ito natutulog gabi-gabi ay walang laman.
Nag-aalala, sinubukan niyang katukin ang banyo, ngunit walang sumasagot. Sa huli, natagpuan niya ito sa pinakatuktok ng mansyon. Sa balkonahe, nakaupo sa malamig na sahig, yakap-yakap ang mga tuhod. Ang hangin ng gabi ay malakas, nililipad ang kanyang buhok, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Nakatingin lang ito sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga bituing nahulog sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ara, hindi ito lumingon. Umalis ka, sabi nito. Ang boses ay walang buhay. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Sabi ni Mateo, umupo sa sahig ilang talampakan ang layo mula rito. May karapatan kang malaman ang lahat. At doon, sa ilalim ng tahimik na buwan, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, kung paano ito niloko ng isang babae hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa pagmamahal, na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng kalusugan nito at maagang pagkamatay. Ikinuwento niya kung paano sumumpa ang kanyang ina na hindi nahahayaang may manloko pa sa isang De Silva. Ang buong plano, ang pagpapanggap na bulag, lahat yon ay ideya ni Mama. Pag-amin niya. Noong una ay ayaw ko, pero mapilit siya. Gusto niyang masiguro na hindi katulad ng babaeng nanloko kay Papa, si Elara. Isa lang dapat itong pagsubo. Isang pagsubok? Mapait na tumawa si Ara, sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo na, ngunit ang sakit ay mas malinaw pa kaysa kanina. Isang pagsubok na ako ang naging biktima. Isa akong pyesa sa laro ninyo na hindi ko man lang alam na nilalaro pala. Alam kong mali, Ara, at nagsisisi ako. Buong katapatang sabi ni Mateo. Noong una, sumunod lang ako sa plano. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, lahat nagbago. Walang nagbago, Mateo, umiling ito. Ang nagbago lang ay nahuli mo na ako, nahuli na rin kita. Pareho lang tayong sinungaling. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mateo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ay mas mabigat pa kaysa dati. Halos hindi kumain si Ara sa almusal. Pagkatapos, buong tapang siyang tumayo at hinarap ang matriarka ng pamilya. Doña Isabela, maaari po ba tayong mag-usap? Tinaasan siya ng kilay ng matanda, ngunit tumango ito at sininyasan siyang sumunod sa opisina nito. Sa loob ng silid na napapalibutan ng mga lumang libro at mamahaling painting, hinarap ni Ara ang ina ni Mateo. Alam ko na po ang lahat, panimula ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi nagulat si Doña Isabela. Umupo ito sa kanyang silya at ipinagkrus ang mga braso. At ano ngayon? Gusto ko lang malaman kung bakit, sabi ni Ara. Bakit kailangang gawin ang isang bagay na napakalupit? Isang mahabang katahimikan ang namagitan bago sumagot ang matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bahid ng kalungkutan sa mga mata nito. Dahil naranasan ko nang makita ang lalaking pinakamamahal ko na mamatay ng unti-unti dahil sa panloloko, sabi ni Doña Isabela, ang boses ay hindi na kasing tigas. Minahal ng asawa ko ang isang babae na akala niya ay anghel. Ibinigay niya ang lahat. Ang tiwala niya ang pera ng kumpanya. At sa huli, iniwan siya nito na halos wala nang natira. Hindi ko hahayaang mangyari iyon
sa nag-iisa kong anak. Binuksan nito ang isang drawer at inilabas ang isang lumang litrato. Ipinakita niya ito kay Ara, isang masayang pamilya, isang batang Mateo, siya at ang kanyang asawa na may nanggiting puno ng buhay. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ang anak ko, sabi ng Donya. At sa huli, napatunayan kong tama ako. Tama ako tungkol kay Elara. Sa isang iglap na unawaan ni Ara ang lahat. Hindi ito tungkol sa kasamaan. Ito ay tungkol sa takot. Ang takot ng isang ina na mawalan muli. Sa ilalim ng bakal na panlabas ni Doña Isabela ay isang pusong minsan nang nadurog. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap. Naiintindihan ko po ang rason ninyo, mahinahong sabi ni Ara, pero hindi pa rin po nito mababago ang katotohanan na ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang takot ko para sa kapatid ko, para maisakatuparan ang plano ninyo. Tumayo si Ara. Salamat po sa pagpapaliwanag. Akmang tatalikod na siya para umalis nang magsalita muli si Doña Isabela. Ang boses nito ay muling naging malamig at may awtoridad. Huwag mong isipin na dahil nalaman mo na ang totoo ay may karapatan ka na dito. Sabi nito, tumatayo rin. Ang panandaliang kahinaan ay nawala na. Para sa akin, isa ka pa ring Reyes. Isang estranghero sa pamamahay na ito. Tandaan mo kung nasaan ka laging nakalugar. Ang mga salitang iyon ay ang huling patak. Ang kaunting pag-unawa na naramdaman ni Ara ay naglaho, pinalitan ng isang malamig na katotohanan. Kahit anong mangyari, sa mata ng mga De Silva, siya ay mananatiling isang kasangkapan lamang. Isang impostor. Lumabas siya ng silid na iyon na may bagong desisyon sa kanyang puso. Ang mga salita ni Doña Isabela ay tumatak sa isip ni Ara na parang isang sumpa. Isa ka pa ring Reyes, isang estranghero. Sa kabila ng lahat, iyon pa rin ang tingin sa kanya. Isang kasangkapan, isang dayuhan. Ang bahay na sinimulan na niyang ituring na isang uri ng tahanan ay muling naging isang ginintuang kulungan. Sinubukan ni Mateo na kausapin siya na makuha muli ang kanyang tiwala. Ngunit paano mapagkakatiwalaan ang isang taong naging napakagaling sa pagsisinungaling? Ang bawat mabait na salita, bawat malumanay na kilos, ay nababahiran na ngayon ng pagdududa. Habang nagkakagulo ang mundo ni Ara sa loob ng mansyon, sa labas naman ay nagpaplano na ng kanyang huling pag-atake si Elara. Hindi siya nakatanggap ng kahit isang kusing mula kay Ara. Ang kanyang mga pinagkakautangan ay hindi na makapaghintay. Desperada na siya. At kapag ang isang tao ay desperado, nagiging mapanganib ito. Hawak pa rin niya ang alas sa kanyang mga kamay. Isang recording. Isang pag-uusap nila ni Ara sa telepono ilang linggo na ang nakalipas. Noong unang beses, tong humingi ng pera. Sa recording malinaw na maririnig ang boses ni Ara na umaamin. Ate, hindi ko basta-basta makukuha ang pera. Bawat galaw ko dito, binabantayan, mahirap magpanggap na ikaw. At ang pinakamatindi, pakiusap, bigyan mo pa ako ng panahon. Ayokong malaman nila na hindi ako ang totoong Elara. Isang malinaw na pag-amin, isang ebidensya na hindi maikakaila. Walang pag-aalinlangan, ipinadala ni Elara ang audio file sa isang kilalang online gossip journalist. Isang matagal ng kaaway ng mga De Silva, laging naghahanap ng anumang dumi na maibabato sa makapangyarihang pamilya. Ang epekto ay mabilis at mapanira. Isang hapon,
habang nag-uusap sina Mateo at Ara sa sala, isang pag-uusap na walang patutunguhan, puno ng mga pader na hindi nila kayang gibain. Biglang pumasok ang personal assistant ni Mateo. Ang mukha ay namumutla. Sir Mateo, may problema po tayo. Ipinakita nito ang isang tablet. Isang breaking news article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay nakakagimbal. Ang malaking panloloko ng mga De Silva. Bride ni Don Mateo, isang impostor. Pakinggan ang recording. Pinindot ng assistant ang play. Ang boses ni Ara, puno ng takot at desperasyon, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kanilang marupok na relasyon. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin si Mateo kay Ara. Ang kanyang mukha ay isang komplikadong pinaghalong gulat, sakit, at isang emosyon na hindi mabasa ni Ara. Isang malamig na galit. Kailan ito? Tanong ni Mateo. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Mateo, makinig ka. Kailan ang recording na to? Pag-uulit niya, mas may diin. Ilang linggo na ang nakalipas. Halos pabulong na sagot ni Ara. Noong una siyang tumawag, tumango si Mateo, isang mabagal at mapait na tango. Kaya pala bigla kang nagbago, kaya pala kailangan mo ng pera. At hanggang ngayon, kahit alam mo nang alam ko na ang totoo, pinoprotektahan mo pa rin siya. Hindi! Sigaw ni Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko siya pinoprotektahan. Tinatakot niya ako. Hindi ko alam ang gagawin. Ngunit ang nakita lang ni Mateo ay ang pagtatanggol ni Ara sa kapatid nito. Ang nakita niya ay ang babaeng paulit-ulit na pinipili ang kapatid na nanloko sa kanilang lahat. Ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang nakaraan ay muling nabuhay. Ang imahe ng kanyang ama na nasira dahil sa bulag na pagtitiwala ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Pagod na ako, Ara, sabi ni Mateo. Ang boses ay pagod at talunan. Pagod na ako sa mga kasinungalingan. Mula sa iyo, mula sa kapatid mo. Akala ko iba ka. Akala ko sa kabila ng lahat, may katotohanan sa iyo. Lumapit ito, ang mga mata nito ay nanlilisik sa sakit. Siguro nga tama ang hinala ko noon pa, sabi nito. Ang bawat salita ay isang punyal. Siguro nga pare-pareho lang kayong magkapatid. Iyon na iyon, ang huling salita, ang hatol. Tumigil sa pag-agos ang mga luha ni Ara. Isang nakakamanhid na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod, bigla na lang nawala, pinalitan ng isang malaking kawalan. Hindi na siya nagsalita, wala nang saysay. Tumalikod siya at tahimik na naglakad paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pumasok siya sa kanilang silid, kinuha ang maliit na bag na dala niya noong unang araw at inilagay sa loob ang iilang personal na gamit niya. Ang kwintas na bigay ni Mateo ay nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito, malamig sa kanyang palad, bago ito marahas na hinubad at iniwan sa ibabaw ng kama. Iniwan niya ang lahat ng damit, alahas at karangyaan. Pagbaba niya, naroon pa rin si Mateo, nakatayo sa parehong lugar parang isang estatwa. Hindi ito lumingon nang dumaan siya. Binuksan ni Ara ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan na parabang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi siya nag-atubili. Humakbang siya palabas sa gitna ng unos.
Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanya, ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya, walang patutunguhan, palayo sa bahay, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa lalaking sumira sa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pagod na siya. Ilang blok mula sa mansyon, sa isang madilim na kalye, bumigay na ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang semento. Ang mga ilaw mula sa mga dumadaang sasakyan ay nagsimulang maging malabo. Ang tunog ng ulan ay unti-unting humihina. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay isang pares ng makikinang na headlight na huminto sa kanyang harapan. Isang pinto ang bumukas, isang anino ang lumabas, may hawak na payong at mabilis na lumapit sa kanya. Pagkatapos, lahat ay naging itim. Naiwan si Mateo sa gitna ng sala, nakikinig sa unti-unting paghina ng mga yabag ni Ara paakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Pare-pareho lang kayong magkapatid. Gusto niyang bawiin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon totoo. Ngunit ang laso ng nakaraan, ang takot na manakawan muli ng tiwala ay mas malakas. Narinig niya ang pagbaba ni Ara, ang pagbukas ng pinto, at ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Pero hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo roon, paralisado ng sarili niyang galit at pagsisisi. Anak, ang boses ni Doña Isabela ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, ang muka ay seryoso. Hahayaan mo ba siyang umalis? Sinungaling siya. Nay, mapait na sagot ni Mateo. Lahat sila. Oo, nagsinungaling siya. Pag-amin ng kanyang ina. Pero pakinggan mong mabuti ang recording, Mateo. Pakinggan mo hindi lang ang mga salita, kundi ang nasa likod ng mga iyon. Iniwan nito ang tablet sa mesa at umalis. Naiwang mag-isa, kinuha ni Mateo ang tablet. Pinindot niya ulit ang play, at sa pagkakataong ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ng mabuti. Narinig niya ang boses ni Elara. Matigas, mapaghanap, walang pakialam. At narinig niya ang boses ni Ara. Oo, nandoon ang pag-amin. Ngunit sa likod noon, narinig niya ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Narinig niya ang panginginig, ang takot, ang desperasyon ng isang taong nasusukol at gustong protektahan ang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi iyon boses ng isang manloloko. Iyon ay boses ng isang biktima. Isang malamig na katotohanan ang tumampal sa kanya. Hindi si Ara ang kaaway. Ang kaaway ay ang sarili niyang pagdududa, ang multo ng kanyang ama na hinayaan niyang kontrolin siya. At si Ara, nasaktan niya ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng tunay at walang kondisyon na kabaitan. Tumakbo siya palabas, hindi alintana ang malakas na ulan. Ara! Ara! Sigaw niya sa kawalan, ngunit wala na ito. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin at ulan. Samantala, sa isang high-end na hotel sa kabilang bahagi ng lungsod, naghahanda si Elara para sa kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Gagamitin niya ang perang bigay ng gossip journalist para mag-ayos, magmukhang kaawa-awa, ngunit elegante. Gaganapin ang isang press conference kinabukasan. Ang plano niya, ilantad ang lahat
isalaysay ang isang kuwento kung saan siya ang biktima na pinilit lamang ng mga De Silva na makipagkasundo, ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Habang naghahanap si Mateo na parang baliw sa mga basang kalye, tumawag ang kanyang ina. Mateo, umuwi ka, may kailangan kang malaman. Pagdating niya sa mansyon, basang-basa at bagsak ang mga balikat, sabut siya ni Doña Isabela ng isang folder. Ang private investigator ko, sabi nito. Matagal ko nang pinasubaybayan si Elara. Nasa folder na iyan ang lahat. Ang mga utang niya sa sugal. Ang mga record ng pagbabanta niya kay Ara. Lahat. Tumingin si Doña Isabela sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na bihirang ipakita. Pagsisisi. Masyado akong nabulag sa pagprotekta sa iyo mula sa multo ng nakaraan, kaya hindi ko nakita ang totoong halaga ng babaeng nasa harapan mo na, sabi nito. Ang babaeng iyon, si Amelia, ay mas matapang at mas totoo kaysa sa inaakala natin. Tiningnan niya ang kanyang anak ng may bagong determinasyon. Hanapin mo siya, anak. Ibalik mo ang reyna ng bahay na ito. Kinabukasan, nagsimula na ang press conference ni Elara. Nakaupo siya sa harap ng maraming kamera, umiiyak. Sinisimulan ang kanyang kwento ng pagsasamantala. Ako po ay biktima lamang. Simula niya, ngunit bago pa niya maipagpatuloy, biglang bumukas ang mga pinto ng conference room. Pumasok si Mateo, kasama si Doña Isabela at ang kanilang mga abogado. Ang kanyang buhok ay basa pa, ang kanyang damit ay bahagyang gusot, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata na hindi na tinatakpan ng salamin ay matalas at nakatuon sa isang direksyon lamang, kay Elara. Natigilan ang lahat. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanya. Bago po magpatuloy si Ms. Reyes sa kanyang mga kasinungalingan, sabi ni Mateo, ang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Nais ko pong linawin ang ilang bagay. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, inilahad ni Mateo ang lahat. Hindi niya itinago ang plano ng kanyang ina, ngunit mas binigyan niya ng diin ang panloloko at pangingikil ni Elara. Ipinapakita ang mga dokumento bilang ebidensya. Si Elara Reyes ang nangloko sa amin, sabi niya. Ang boses ay matatag. Pinagplanuhan niyang makuha ang pera ng aming pamilya. Tumingin siya sa paligid, sa mga mata ng mga reporter. Ngunit ang kapatid niya, si Amelia Reyes, siya ang nagligtas sa akin. Nagsakripisyo siya para sa isang pamilyang walang ginawa kundi pagdudahan siya. Ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng kabaitan at katapatan. Huminga siya ng malalim. Ang huling bahagi ay hindi para sa mga reporter. Ito ay para sa iisang tao na umaasa siyang nanonood. Tumingin siya diretso sa pinakamalapit na kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ara, mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Kung nasaan ka man, kung naririnig mo to, umuwi ka na. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagising si Ara sa isang silid na pamilyar ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Ang kwarto niya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Lisa. Si Lisa pala ang nakakita sa kanya na walang malay sa gitna ng ulan habang pauwi ito mula sa trabaho. Hindi nagtanong si Lisa. Kinalinga lang niya si Ara, binigyan ng tuyong damit, mainit na sabaw,
at isang ligtas na lugar kung saan ito makakapag-isip. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa katahimikan, binuksan ni Lisa ang telebisyon at doon, sa screen, nakita ni Ara ang lahat, ang press conference, ang pagdating ni Mateo, ang paglalantad niya sa mga kasinungalingan ni Elara, at ang kanyang huling mensahe. Ara, mahal ko, umuwi ka na, pakiusap, patawarin mo ako. Bawat salita ni Mateo ay tumagos sa puso ni Ara. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. At sa unang pagkakataon, naniwala siyang ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito ay totoo. Hinawakan ni Lisa ang kanyang kamay. Ano nang plano mo? Tumingin si Ara sa kanyang kaibigan, isang maliit ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan ko nang umuwi. Pagdating ng taxi sa harap ng malaking gate ng Mansyon de Silva, bumukas yun agad na parabang hinihintay na siya. Pagbaba niya, nakita niya si Mateo na nakatayo sa may pinto, nag-aantay. Ang ulan ay tumila na, ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng bagyo. Naglakad si Ara palapit, walang nagsalita sa kanila. Nang nasa harapan na niya si Mateo, walang salitang namutawi. Sa halip, niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, pagsisisi, pangungulila, at higit sa lahat, pagmamahal. Gumanti ng yakap si Ara, isinubsob ang kanyang muka sa dibdib nito. Sa wakas, pakiramdam niya ay nakauwi na siya. Patawarin mo ako, bulong ni Mateo sa kanyang buhok. Pinapatawad na kita, sagot ni Ara. Patawarin mo rin ako. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, lumabas si Doña Isabela mula sa loob ng bahay. Ang dating matigas na mukha nito ay may bahid ng kalumanayan. May dala itong isang tasa ng mainit na tsaa. Malamig ang gabi. Halika, pumasok ka na. Sabi nito, iniabot ang tasa kay Ara. Pagkatapos tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may sinseridad. Welcome home, Amelia. Iyon lang, isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Ara, iyon na ang pinakamahalagang pagtanggap sa lahat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi na sa sofa natulog si Ara. Magkatabi sila ni Mateo sa kama, ngunit hindi sa paraang iniisip ng iba. Magkaharap lang sila, magkausap, pinupunan ang mga nawalang araw at mga nasayang na pagkakataon. Pinapangako ko, sabi ni Mateo, hawak ang kanyang kamay. Simula ngayon, wala ng mga lihim, wala ng mga kasinungalingan. Tayo lang. Kinuha nito ang isang maliit na kahon mula sa bedside table. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing, iba sa singsing na isinuot sa kanya sa kasal. Ito ay simple lang, isang manipis na piraso ng puting ginto na may isang maliit na diamante sa gitna. Ito ang para sa'yo, sabi ni Mateo. Para kay Amelia, ang babaeng mahal ko. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang sukat. Makalipas ang isang taon, ang hardin ng mga De Silva ay namumulaklak. Nakaupo si Ara sa isang bench sa ilalim ng isang puno, nagbabasa ng libro. Ang kanyang tiyan ay malaki na, tanda ng ilang buwang pagbubuntis. Naramdaman niya ang dalawang mainit na kamay na tumakip sa kanyang mga mata mula sa likuran. Sino kaya to? Pabirong tanong niya. Ang pinakagwapong asawa sa buong mundo, bulong ni Mateo sa kanyang tainga bago ito umupo sa tabi niya at hinalikan siya sa labi. Wala na ang maitim na salamin.
Ang mga mata ni Mateo ay laging nakatingin sa kanya, puno ng pagmamahal at pagsamba. Si Doña Isabela naman ay naging isang mapagmahal na biyenan, laging nag-aalala sa bawat galaw ni Ara at sabik na sa pagdating ng kanyang unang apo. Si Elara, matapos ang iskandalo, kinasuhan siya ng mga De Silva. Ngunit sa pakiusap ni Ara, hindi ito ipinakulong. Sa halip, ipinasok ito sa isang rehabilitation center para matulungan sa kanyang adiksyon sa sugal. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit isang kinakailangang simula. Hinaplos ni Mateo ang tiyan ni Ara. Kamusta na ang baby natin? Malikot! Nakangiting sagot ni Ara. Katulad siguro ng tatay, natawa sila pareho. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw, pinipinta ang langit ng kulay kahel at rosas. Isinandal ni Ara ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, payapa at kontento. Hindi sa perpektong paraan kami nagsimula, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanilang mga kamay na magkahawak. Pero sa bawat pagsubok, natagpuan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, isang pag-ibig na nakakakita kahit sa dilim.